Kabanata 71. Kinabukasan, ang mga magulang ni Fe ay aalis na sana sa Badoc City at babalik sa Labnig, ang kabisera ng probinsya. Ayon sa kasunduan, maagang dumating si Lito sa hotel upang paalisin si Senyo at ang kanyang asawa kasama si Fe. Pagdating pa lang niya sa lobby ng hotel ay nakarinig siya ng kaguluhan, at baka sa mukha ng staff ng hotel ang gulat. Isang masamang premonition ang biglang lumitaw sa kanyang puso, at hinawakan ni Lito ang manager ng lobby. Anong nangyari? Sa pagharap sa matalim na titig ni Lito, nanginginig ang buong lobby manager, hindi nang ahas na itago ang anuman. Kanina lang sumugod ang isang grupo ng mga tao at puwersahang kinuha ang pamilya ng tatlo. Sinugitan din nila ang ilan sa ating mga security guard. Sumimangot si Lito, ang pamilyang iyon ng tatlo ay nakatira sa room 1008. Nagulat ang manager ng lobby, paano mo nalaman? Nay-ari. Palihim na nag-isip si Lito, binitawan ng manager ng lobby. Sa sandaling ito, walang bakas ng grupo ng mga magnanakaw sa labas ng pinto ng hotel. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kinuha ni Lito ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Feng Wei. Mr. Argel. Si Wei ay halatang labis na nagulat nang matanggap niya ang tawag ni Lito, at may bakas ng pananabik sa kanyang tono. Well, it's me. I want to ask you to do me a favor and check someone's location for me. Diretso sa punto si Lito. Tumango si Wei nang walang pag-aalinlangan at sumang-ayon, walang problema, ano ang pangalan ng taong iyon? Waray Wu, ang ikatlong young master ng pamilya Wu sa kabisera ng probinsya. Nang marinig ang pangalang ito, medyo nagulat si Wei, ngunit nang walang labis na pag-aalinlangan, agad siyang tumango at sinabing, okay, bibigyan kita ng sagot sa loob ng kalahating oras. Okay, sabi ni Lito. Ibinaba ang telepono, ang kanyang kutis ay natatakpan ng isang layer ng yelo, at ang kanyang malalim na itim na mga mata ay bumaril na may marahas na layunin ng pagpatay. Waray, kung maglakas loob kang hawakan ang 3 taong ito, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Malamig na salita ang lumabas sa kanyang labi ng malamig. Ang mga sundalo ay determinadong kumilos, at sa loob ng kalahating oras, tumawag si Wei. Nahanap na. Si Waray ay kasalukuyang nasa isang bahay sa timog ng lungsod. Sinabi ni Lito sa malalim na boses, napakagaling, ipadala sa akin ang address. At mayroon ka bang numero ng kanyang mobile phone? Ang malamig na tono na iyon ay direktang nagulat kay Feng Wei. Siya ay nakipaglaban sa madugong mga labanan sa loob ng maraming taon at nahaharap sa hindi mabilang na mga pakikibaka sa buhay at kamatayan, ngunit hindi siya kailanman naging mahiyain. Walang lakas ng loob na mag-alinlangan, tiyak na sinabi ni Wei, oo, ipapadala ko ito sa iyo. Tumango si Lito at ibababa na sana ang telepono, ngunit muli siyang pinigilan ni Wei. Mr. Argel, kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Lito, gusto mo bang tumulong? Kung gayon, wala akong pakialam kung may isa pa akong katulong. Matapos marinig ang mga salita ni Lito, si Wei ay nasasabik kaagad, at 2 beses pa siyang nagtaas ng tono ng boses. Karangalan ko, ako si Wei Wei, na lumaban ng magkatabi kay Mr. Argel. Ngumisi si Lito, hindi mo man lang ako tinatanong kung ano ang gagawin ko. Natatakot ka ba na masama ang gagawin ko? Kung tutuusin, isa kang sundalo. Nagulat si Wei, ngunit tiyak na sumagot, naniniwala ako sa iyong pagkatao. May tacit understanding sa pagitan ng mga taong nagkakaintindihan, kaya hindi na kailangang magsabi ng marami. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Lito, okay, nasa Splendid International Hotel ako ngayon, halika rito ngayon. Makalipas ang 1 minuto, may nagpadala ng text message. Sa pagtingin sa address at numero ng mobile phone na nakalagay, ang sulok ng bibig ni Lito ay kumulo sa malamig na arko. Kasabay nito, ang kabilang patio ng pamilya Chin sa timog ng lungsod. Sa loob ng bulwagan, 3 tao ang nakatali sa likod ng kanilang mga kamay at ang kanilang mga bibig ay nilagyan ng cotton cloth. Sila ang pamilyang Tong na 3. Isang malakas na tawa ang dumating, at sina Waray at Tokang ay nagmadaling tumakbo mula sa likod na bulwagan. Tignan mo, bakit ang bastos mo, itong magandang babaeng ito ang magiging asawa ko, bilasan mo at kalagan mo. Napatingin si Waray kay Fe at sinigawan ang kanyang mga nasasakupan. Oo, young Master Wu. Ang mga nasasakupan ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis na kinalason si Fe. Iniluwa ni Fe ang cotton cloth sa kanyang bibig, at halos bumulwak ang galit sa kanyang magagandang mata. Waray, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo pakawalan ang mga magulang ko? Ngumisi si Waray, hindi mo ba nakikita kung ano ang ibig sabihin nito? Ang bastos na si Lito na iyon, hindi niya maisip na kunin ka. Uutusan kita.
Malamig na bumantong hininga si Fe, ang kanyang magagandang mata ay puno ng paghamak, hindi kita pakakasalan, dapat kang mamatay. Hey, baby, out of your control ang ganitong bagay. Siyempre may paraan ako para pumayag kang pakasalan ako. May bakas ng lamig sa mga mata ni Waray, at pagkatapos ay kinindatan niya ang nasa ilalim na katabi niya. Boom! Sinipa ng subordinate na iyon si Senyo sa balikat, at diretsyong bumagsak si Senyo sa lupa. Tatay! Mapatla ang mukha ni Fe, sa takot na baka may mangyari sa kanyang ama, gusto niyang magmadali, ngunit pinigilan siya ng dalawa sa mga tauhan ni Waray. Waray, tao ka pa ba? Napakahayop mo. Namumula ang mukha niya sa pag-aalala, at tumulo ang mga luha sa maganda niyang mga mata. Hoy, payag ka bang pakasalan ako? Kung papayag ka, mas mababa ang paghihirap ni Tio Tong. Ako. Naguguluhan si Fe sa kanyang puso, alam na alam niyang pinagbabantaan siya ni Waray sa buhay ng kanyang ama. Mahirap pumili sa pagitan ng kanyang sariling kaligayahan sa buhay at buhay ng kanyang ama sa isang banda. Fe, huwag kang mangako sa kanya, kahit na ako, si Senyo Tong, ay mamatay, hindi ko hahayaan ang aking anak na magpakasal sa isang mabangis na hayop. Sa isang punto, iniluwa ni Senyo ang cotton cloth sa kanyang bibig at malakas na sinabi kay Fe. Tatay. Kaagad, ang mga luha ni Fe ay dumaloy ng marahas na parang dam na nabasag. Ngunit ang mga salita ni Senyo ay nagpasiklab kay Waray sa isang iglap. Siya ay tumalon sa isang galit, at galit na sinabi, ikaw matandang bastos, ikaw ay nagmamadali upang mahanap ang kamatayan. Halika dito, ipakita sa kanya ang ilang kulay. Ang nasasakupan ay naglabas ng isang baras na bakal, inihampas ito ng mataas, at kasabay ng ihip ng hangin, ay inihampas ito sa baywang ni Senyo. Boom! Isang malutong na basag na buto lang ang narinig, at bali na ang bewang niya. Kahit na kayang tiisin ni Senyo ang sakit, sa sandaling ito, ang kanyang kutis ay kasing putla ng papel, siya ay pawis na pawis, at isang napakasakit na hilanghing ang kumawala sa kanyang mga labi. Matanda, marami kang backbone. Ngumisi ng masama si Waray at ikinaway ang kanyang kamay, patuloy na bugbugin siya hanggang sa humingi siya ng awa. Oo, Master. Boom! 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 Paulit-ulit na itinaas ang bakal na baras, at paulit-ulit na tinamaan ang mga binti ni Senyo. Sa ilang sandali, ang tunog ng mga buto ay walang katapusang maririnig. Pagkaraan ng ilang suntok, napunit ang magkabilang binti at tumulo ng dugo. At sa wakas ay hindi na nakayanan ni Senyo, at napahiyaw siya ng malungkot. Sa gilid, ang asawa ni Senyo, si Susan, ay nasa mahinang kalusugan. Nang makita niya ang eksenang ito, nabalisa siya at nawala ng malay. Dad! Mom! No! Stop hitting! Masakit na umiyak si Fe, I promise to marry you, you can do whatever you want, huwag mo nang saktan ang mga magulang ko. Tutal, diretsyong lumuhad siya sa lupa, tinakpan ang mukha niya sa pagbagsak at pag-iyak. Hahaha. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Waray, okay. Napakabuti, halika rito, lumapit ka sa akin. Pagkasabi niya nun, maluwag siyang umupo sa sofa, tinapik-tapik ang hita niya, dito ka maupo. Kabanata 72. Mariin na ikinuyong ni Fe ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya makagalaw kahit isang hakbang. Ang pag-iisip ng pagkakahawak sa mga bisig ng lalaking ito ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Nakahawak sa huling kaunting lakas, sumigaw si Senyo, Fe, huwag kang pumunta. Anak! Ako si Senyo, hindi ko ipagkakatiwala ang sarili ko sa ganoong klase ng basura. Ang mga lumang bagay ay maraming nagsasalita. Marahas na nagmura ang nasasakupan ni Waray, at hinampis ng stick ang kanyang dibdib. Matapos ang isang mahinang tunog, si Senyo ay bumulwak ng isang malaking subo ng dugo at nahimatay. Tatay! Sa pagtingin sa kanyang ama na galit, si Fe ay nalilito. How she wished na magpakita ang lalaking iyon sa sandaling ito. Kung nandoon siya, siguradong hindi niya hahayaang may manakit sa kanyang pamilya. Kaya lang imposible, walang makakahanap ng ganoong kalayuan. Baby, pag hindi ka sumunod sa akin, mamamatay ang tatay mo, hihihi. Puno ng kasamaan ang ngiti ni Waray, kapag namatay ang iyong ama, ako na ang bahala sa iyong ina. Nabalitaan ko na ang iyong ina ay hindi maganda ang kalusugan, kaya malamang na hindi siya makakatanggap ng 2 suntok. Huwag kang magsalita. Marahas na nang inig si Fe, pagkatapos, nagsimula siyang maglakad patungo kay Waray. Nang makitang palapit ng palapit sa kanya ang babaeng pinapangarap niya, walang prinsipyong sinuri ng mga mata ni Waray ang kanyang kaakit-akit na figure, at malapit nang umagos ang laway nito. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Sino ba namang hindi mahaba ang mata, talagang iniistorbo ako sa oras na ito, hello. Galit niyang kinuha ang telepono. Nagkaroon ng ilang sandali ng parang kamatayang katahimikan sa kabilang panig, at pagkatapos, isang napakalamig na boses ang kalmadong dumating. Kung maglakas loob kang sakta ng sino man sa kanila, lahat ng naririyan ngayon ay ililibing kasama mo. Nang nakilalang boses iyon ni Lito, natigilan si Waray saglit, at saka malamig na bumangantong hininga, sige, Lito, mahahanap mo ang numero ng telepono ko, may mga kasanayan ka, ngunit ikaw ay isang piraso ng putik, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong babae. Nasa aking mga bisig, naghihintay na dumating ka, hehe, ang hilaw na kanin ay naluto na. At nang marinig ni Fe ang salita ni Lito, bigla siyang sumugod at malakas na sinabi, Lito, huwag kang pumunta rito, marami silang inayos na tao dito. Mabahong babae. Itinaas ni Waray ang kanyang kamay at sinampal si Fe sa mukha. Napakalakas ng sampal na iyon kaya bumagsak si Fe sa sahig ng husto, tumama ang kanyang noo sa coffee table, na dumudugo ng husto. How about it, Lito? Narinig mo ba iyon? Hindi lang pala gusto kong matulog sa babae mo, binugbog ko rin siya, pumunta ka dito kung may kakayahan ka. Gayunpaman, walang tunog sa kabilang dulo ng telepono, at pinutol ni Lito ang tawag. Sa sandaling ito, timog ng lungsod. Isang militar na jeep ang nagmamaneho ng napakabilis, tumatakbo sa apat na magkakasunod na pulang ilaw, na walang palatandaan ng bumagal. Nang marinig ni Lito ang palakpakan mula sa telepono. Boom! Dinurog niya ang mobile phone, naging hindi mabilang na mga fragment at nagkalat. Umupo si Wei sa tabi niya, ang kamay niyang nakahawak sa manibela ay bahagyang naging puti, at hindi na niya ito mahawakan. Masyadong malakas. Ang aura na nagmumula sa buong katawan ni Lito ay talagang napakalakas. At siya, na matagal nang nasa larangan ng digmaan, ay matagal nang pamilyar sa ganitong uri ng paghinga. Mamamatay tao. Sobrang lakas ng murderous aura. Kahit na nakapatay siya ng hindi mabilang na mga kaaway, hindi niya kayang tiisin ang napakalakas na aura. Mr. Argel. Isang patak ng malamig na pawis ang dumalsda sa noo ni Fenway, at nahihirapan siyang ibinuka ang kanyang bibig. Gusto kong tanungin siya kung ano ang nangyari, ngunit nang makita niya ng malinaw ang kanyang mukha, naramdaman ni Fenway na parang sinasakal ang kanyang lalamunan ng isang hindi nakikitang kamay, at hindi siya makapagsalita. Ngayon, biglang bumukas ng bahagya ang mahigpit na nakaawang na labi ni Lito, malamig hanggang buto ang tono nito, at dahan-dahan siyang bumigkas ng apat na salita. Magpatayan tayo. Sa kabilang courtyard ng pamilya Maliman, Young Master Wolf, Young Master Maliman, isang jeep ang nagmamadaling papunta dito. Nagmamadaling pumasok ang isang gwardya ng pamilya Maliman para mag-ulat. Ikinaway ni Tokang ang kanyang kamay, tumigil ka, patayin ang mga tao sa kotse kung kaya mo. Ang sulok ng bibig ni Waray ay napakunot ng karahasan, at ang mapanuring layunin ay lumitaw sa kanyang mukha, Lito, ngayon ay papatayin kita ng sarili kong mga kamay, tulad ng pagdurog ng langgam, papatayin kita. Pagkatapos magsalita, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Fe, iniunat niya ang kanyang kamay ng hindi inaasahan, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Ang bastos na iyon ay mamamatay, at ikaw. Napangiti siya ng nakakaloko, at pinunit ang neckline nito gamit ang pagkakaway ng kanyang kamay. Kaagad, tumambad ang maputi at malakristal na balat ni Fe. Ayoko. Sa sigaw ng pagkagulat, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Waray sa mukha. Ang kalahati ng mukha ni Waray ay namamagana dahil sa pambubugbog ni Lito, ngunit sa sandaling ito, na muling sinampal ni Fe, napangiti siya sa sakit. If you dare to hit me, I can't beat you to death. Itinaas ang kanyang kamay, hinampis niya si Fe na napaupo sa sahig. Napahawak si Fe sa kanyang dibdib at patuloy na umaatres, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak ay napuno ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, sa labas ng gate. Sino yan? Tumigil ka. Mabangis na sumigaw ang gwardya ng pamilya Maliman. Huminto ang jeep at bumukas ang pinto. Naunang lumabas ng sasakyan si Lito, sinundan ni Fengwei. Sinulyapan ng mahigit 20 matatangkad at matipunong gwardya sa kanyang harapan, napasimangot si Fengwei. Kahit na mataas ang husay niya sa martial arts, gaano man siya kikaya, hindi niya kayang harapin ng sabay-sabay ang napakaraming bihasang tog. Mr. Argel, I'm playing forward, you take the opportunity to rush in. Bulong niya kay Lito. Gayunpaman, si Lito ay tahimik, ang kanyang mukha ay madilim na parang tubig, at siya ay naglakad patungo sa pintuan ng walang anumang tanda ng paghinto. Malamig at nakakatakot ang aura niya. Napaatras ng ilang hakbang ang gwardya at sumigaw, bingi ka ba o hindi mo maintindihan ang pananalita ng tao? Mga kapatid, patayin ang dalawang nanghihimasok na ito.
Mayroong higit sa 20 malalaking lalaki, bawat isa ay may hawak na kutsilyong bakal sa kanyang kamay, handang pumatol sa mga tao anumang oras. Mr. Argel. Isang patong ng malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Feng Wei, at sinabi niyang mapagbantay, hindi ba masyadong delikado ang pumasok ng ganito? Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nakita niya si Lito na pinitik ang kanyang palad, at may isang pulang dugo ang lumipad mula sa kanyang palad. Yung mga pumipigil sa akin, patayin. Tinitigan ni Lito ang mahigit 20 tao sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay parang isang madilim na halimaw. Tumawag ka! Tumawag ka! Tumawag ka! Sa sandaling matapos magsalita si Lito, ang bagay ay tumama sa dibdib ng isang gwardya na parang may espiritualidad. Hu! Sinamahan ng isang muffled sound, dugo na tumalsik. Sa sobrang bilis ay hindi man lang nakareact ang guard hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba, at nang tumingin siya sa ibaba ay may dugong butas sa dibdib niya. Natigilan ang lahat, hindi alam kung ano iyon. Gayunpaman, ang eksena pagkatapos noon ay natakot sa lahat hanggang sa mamatay. Mula sa sugat, biglang nagliyab ang pulang apoy, at sa isang kisap mata, kumalat ang apoy sa buong katawan ng gwardya. Sa 2 o 3 paghinga lamang, ang isang buhay na tao ay naging isang tumpok ng abo. Sa buong proseso, hindi man lang nagkaroon ng oras ang gwardya para tumawag. Ghost, multo. Ito ay mga ordinaryong tao, na hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang eksena, tumalikod at tumakbo palayo. May panunuya sa labi, ulong si Lito, gusto mong tumakbo. Hindi ganoon kadali. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at mabilis na lumipad ang Fire Spirit Stone Dagger na nakabitin sa hangin, na tumusok sa puso ng lahat na parang umaagos na ulap at umaagos na tubig. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 3 segundo. Sa isang kisap mata, mahigit 20 katao ang lahat ay naging abo. Isang bugzo ng hangin ang umihip, at nawala ang usok, na nag-iwan lamang ng mga itim na napasong marka sa lupa. Kabanata 73. Sa pagtingin sa kakaibang eksena sa kanyang harapan, si Feng Wei ay masyadong nabigla upang makapagsalita. Siya ay tila kalahating istaka, ipinako sa lugar. Hanggang sa pinaalalahanan siya ni Lito, let's go. Noon lang siya biglang bumalik sa kanyang katinoan, at sumunod ng hakbang. Sa oras na ito, sa kanyang puso, ang kanyang paggalang at paghanga kay Lito ay lalong lumakas. Nasaksihan ng isang bantay sa panloob na patio ang nangyari sa pintuan, at tumakbo sa bulwagan na nag-aagawan, sumisigaw, masama. Masama. Papasok sila. Parehong nagulat sina Waray at Tokang. Gaano na ba ito katagal? Yung grupo ng basura sa pinto. Nagmura si Waray na may maitim na mukha. At ang mukha ni Tokang ay hindi masyadong maganda, kung tutuusin, iyon ang kanyang mga alipin, kung si Waray ay hindi nasisiyahan, maaaring tumanggi siyang tulungan siya sa posisyon. Hindi mahalaga, Young Master Wu, ang nasa pintuan ay walang iba kundi walang kwenta. Pagkatapos ng lahat, pumalakpak siya, at sa isang iglap, humigit kumulang 30 lalaking nakaitim ang tumalon mula sa buong silid. Ito ay 25 martial arts practitioner na may panlabas na lakas at 5 martial arts practitioner na may panloob na lakas. Kahit gaano kahusay ang 2 taong iyon sa labas ng pinto, tiyak na mamamatay sila dito ngayon. Ninatngat ni Tokang ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ito ang mga katulong na natagpuan niya pagkatapos gumamit ng iba't ibang mga relasyon, at sila ay ganap na walang palya. Nang makita ito ni Waray, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, okay. Napakahusay, makinig kayo, kung sino man ang makakapatay sa darating, siya ay gagantimpalaan ng 5 milyon, at kung sino ang makakahuli sa munting bastos na iyon ng buhay ay gagantimpalaan ng 10 milyon. Habang sinasabi niya iyon, hinampas niya ang 2 tseke sa mesa, mayabang na nakatingin sa lahat. 5 milyon. 10 milyon. Saan nakakita ng napakaraming pera ang mga martial arts practitioner na iyon? Nang marinig ito, nagkaroon ng kaguluhan, at tinitigan nila ng diretso ang 2 tseke, na puno ng kasakiman. Bahagyang nanginginig ang kanilang mga kamay na may hawak ng lahat ng uri ng armas, gustong pumatay agad ng tao. Sa sandaling ito, isang mabagal na boses ang nagmula sa direksyon ng pinto. Masyadong mura. Nagulat ang lahat at napatingin sa direksyon ng boses. Si Lito ay lumakad papunta sa bulwagan na may matatag na mga hakbang, at si Wei ay sumunod sa kanyang likuran. Anong ibig mong sabihin dyan? Nang makitang muli si Lito, naalala ni Waray ang kakilakilabot na sampal na iyon, at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng husto. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay lumukot, at mahina niyang sinabi, sabi ko, 10 milyon ang hinihinging presyo, na sobrang mura. Kung sino man sa inyo ang makakapatay sa akin, bibigyan ko ng 100 milyon. Ano?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nagulat. Ang 30 martial artists ay nagkatinginan sa isa't isa ng walang laman na pagkabalisa, at agad na tumingin kay Lito na may malalim na pagdududa. Nagbabayad ba ang taong ito para sa sarili niyang buhay? Mukhang baliw. Ito ang naging conclusion ng lahat. Hahaha, naghihingalo ka na ba, kaya nagsimula kang magsalita ng kalokohan. Tawa ng tawa si Waray. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang mga mata ni Lito sa hindi kalayuan. Sa kabila ng karamihan, nakita niya si Fe, punong-puno ng luha ang mukha, namamaga ang kalahati ng mukha, pati ang kwelyo ng damit nito ay punit-punit, kaya nakatikip lang ito ng mga kamay. Sa isang iglap, isang napakalamig na hininga ang lumabas sa katawan ni Lito. Sa buong bulwagan, biglang bumaba ang temperatura. Nang walang pag-aalinlangan, humakbang pasulong si Lito at dirdiretsong naglakad patungo kay Fe. At sa pagitan nila, mayroong hindi bababa sa 10 martial artists. Hindi mo kami masyadong sineseryoso. Ang mga martial artists na ito ay tunay na nagngangalit ng kanilang mga ngipin, at agad na ipinakita ang kanilang mga sandata at inatake si Lito. Nang sumugod ang unang tao sa harap ni Lito, hindi man lang inilibot ni Lito ang kanyang mga mata na parang hindi niya ito nakita. Hoy! Akin na ang 5 milyon, mamatay, basura. Tawa ng tawa ang martial artist sa kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang pagtawa ay biglang tumigil. Isang kamay na parang bakal ang sumakaw sa kanyang lalamunan, at pagkatapos ay bahagyang nagpapuwersa sa kanyang mga daliri. Click! Nagkaroon ng malutong na tunog ng pag-crack ng buto, at niyugyog ng martial artist ang kanyang katawan, at pagkatapos ay natahimik siya. Sa isang iglap, ang mga tao sa paligid ay natulala lahat sa kanilang kinalalagyan, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding kawalang paniwala. Isang segundo. Hindi man lang tumagal ng isang segundo para basta-basta napatay ang isang external na martial artist. Nakakalokang bata. Nang makita ito, galit na galit ang kasama ng martial artist kaya iniwas niya ang punyal sa kanyang kamay at sinaksak patungo sa mukha ni Lito. Casual na itinapon ni Lito ang bangkay, iniunat ang kanyang kamay, at gumawa ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat. Hinawakan niya ang matalim na punyal gamit ang kanyang mga kamay. Isang bahid ng matingkad na pulang dugo ang dumaloy mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Maging ang martial artist ay baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Ang lalaking ito ay sadyang baliw. At habang gulat na gulat pa rin siya. Puff! Kirot lang sa dibdib ang naramdaman ng martial artist. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ang punyal na nakatutok kay Lito ay bumaon na sa kanyang puso. Puff! Dumura siya ng puno ng dugo, bumagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay naglakad si Lito patungo kay Fe, isa pang tao ang tumayo sa kanyang harapan at humampa sa kanya na may malakas na binti. Pinitik ni Lito ang kanyang palso, at isang pilak na karayom ang lumipad palabas, na tumusok sa punto ng kamatayan ng lalaki. Mamatay! Sa sumunod na 10 segundo, patuloy siyang hinaharangan ng mga martial artist, at lahat ng hamarang sa kanya ay may isang dulo lamang. Mamatay! May mga taong nontog sa pader, sumabog ang utak at namatay, may nasuntok, nagkawatak-watik ang mga laman loob, at may namatay sa makamandag na lason, nagsusuka ng itim na dugo mula sa kanilang mga bibig. Maraming kakaibang paraan ng kamatayan, ngunit ang bawat isa ay kakilakilabot. Sa ilang paghinga lamang, ang malaking sala ay napuno ng dagwang amoy at mga bangkay sa lahat ng dako. Para siyang makapangyarihang pumatay na Diyos, naglalakad sa buong daan, mga bangkay lang ang naiwan. Sa pagtingin sa mga bangkay ng 12-dosenang mga mandirigma, halos hindi makayanan ni Feng Wei na lumuhad at magbigay galang kay Lito. Ang ibang mga martial artist ay lahat ay nagpakita ng pagkagulat, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na humakbang para pigilan sila. At si Lito, mula sa simula hanggang sa wakas, ay hindi huminto kahit minsan, natapakan niya ang mga bangkay na iyon, ang kanyang mukha ay napakalma na medyo nakakatakot. Sa huli, huminto siya sa harap ni Fe at dahan-daang yumoko. Ipinikit ni Fe ang kanyang mapupulang mga mata dahil sa pag-iyak, at tumingin kay Lito ng masama, nabulunan at hindi makapagsalita. At si Lito, nang walang sinasabi, ay hinubad ang tanging piraso ng damit sa kanyang katawan, at isinuot ito para sa kanya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Naramdaman ang init ng damit, hindi na napigilan ni Fe ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga luha ay parang sirang butil, isinubsob niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Lito at umiyak ng malakas. You're finally here. Sinaktan niya si Dad. Gusto pa niya akong i-bully. Kapag isang hakbang ka pa, babagsak ako at mamamatay dito. Ang mainit na luha ay bumagsak sa likod ng kamay ni Lito, at ang kanyang mga mata ay naging nanlamig at nanlalamig.
Bahagyang tinapik siya sa likod, ang boses ni Lito ay walang katulad na banayad, huwag kang matakot, nandito ako para sa lahat. Ang simpleng apat na salitang nandito ako, ay nagpang-inag ng husto sa puso ni Fe, na para bang binasa ng mainit na agos ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, binuhat siya ni Lito at dinala sa tabi ni Feng Wei. Alagaan mo siya para sa akin. Ang kanyang malamig na mga salita ay direktang nagpang-inag kay Feng Wei. Si Feng Wei ay hindi nang ahas na magpabeya, at pagkatapos ay muling nagtanong, ano ang susunod mong gagawin? Gawin ang ano? Isang cyan light ang kumislap sa itim na mga mata ni Lito, at sinulyapan niya si Senyo na puno ng dugo sa hindi kalayuan, at ngumiti, syempre, utang ng dugo. Kabanata 74. Malamig na umalangaw-ngaw sa bulwagan ang mga salitang, utang ng dugo, pagbabayad ng dugo, na para bang mga salitang kamatayan na binibigkas mula sa bibig ng halimaw. Ang natitira sa 12 ng mga martial artist ay nabigla. Ano pa bang ginagawa niyo sa pagkataranta? Alisin niyo na siya dali. Nagmura si Waray. Nagkatinginan ng mga martial artist na iyon, at pagkatapos, boom! 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 Inihagis nilang lahat ang mga sandata sa kanilang mga kamay sa sahig, at pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga kamay patungo kay Lito. Hindi na tayo lalaban, please let the hero let him go. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Waray at Tokang. Si Tokang ay humakbang pasulong, at nag-aalalang sinabi, paano mo babalikan ang iyong salita tulad nito, malinaw na sumang-ayon ka noon. Ang isa sa mga martial arts masters ay nagpakita ng kawalan ng kakayahan, Young Master Mal-Iman, hindi naman kami umaatres sa aming mga pangako, ngunit hindi mo ipinaliwanag sa amin ang sitwasyon ng malinaw. Sinabi mo lang na ang kalaban ay isang batang lalaki, ngunit hindi mo sinabi na siya ay isang Master of Inner Strength. Tama, ayaw naming mamatay ng masama. Sumunod din ang iba pang martial arts practitioners, ang kanilang mga mata ay nagwawalis sa mga bangkay sa sahig, ang mukha ng lahat ay nagpapakita ng matinding takot. 50 milyon. Ang mga sulok ng mga mata ni Waray ay marahas na kumaibot, itinuro sina Lito at Fe, marahas niyang sinabi, magbibigay ako ng 50 milyon sa sinumang pumatay sa mag-asawang iyon. Nang marinig ang astronomical figure na ito, ang mga martial arts practitioner na iyon ay napabuntong hininga, ngunit kahit na may napakaraming pera, hindi nila sila mapahanga. I'm sorry. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang buhay mo, kaya umalis na kami. Ang mga martial artist ay nagkamao sa isa't isa, tumalikod at umalis. Nagkatinginan sina Waray at Tokang, at ang kanilang mga ekspresyon ay agad na namutla. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang dumating. Tumigil kayo, sinong nagsabing umalis kayo? Nang marinig ang boses na ito ay isang grupo ng mga martial arts practitioner. Nang inig silang lahat, lumingon, at sinalubong nila ang madilim at malamig na itim na mga mata ni Lito. Kuya, wala kaming hinaing o awayan sa iyo. Ang mga martial arts practitioner na iyon ay may nakamamanghang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at tuluyang nawala sa kanila ang dating mabisyo na aura. Ito ay isang mabuti na walang mga hinaing at walang awayan. Malamig na ngumiti si Lito, kung mahina ako ngayon at malakas ka, kahit wala akong hinaing sa iyo, papatayin mo ako ng walang pag-aalinlangan para sa pera. Kung tutuusin, ang malalamig niyang mga mata ay tumitig sa mga martial artist na iyon na parang mga kuko, nasabi ko na lahat ng tao sa kwartong ito ngayon ay dapat mamatay. Pagkatapos magsalita, bahagyang nagbago ang kutis ng mga martial arts practitioners na iyon, bago pa sila makapag-react. Tumawag. Isang figure ang sumugod sa pagitan nila. Ang isang pulang dugong dagger ay gumuhit ng perpektong arko sa hangin, at ang pulang ilaw ay kumislap. Maglinis. Sa isang kisap mata, natapos na ang lahat. Hindi man lang alam ng mga martial artist na iyon ang nangyari, mukhang natarante sila hanggang sa nagkatinginan sila, nagbago ng husto ang ekspresyon nila, at tinuro ang leeg ng isa't isa. Ikaw. Tinaga ng malalim at mahabang kutsilyo ang bawat lalamunan nila. Dahil sa sobrang bilis, wala pang oras na umagos ang dugo palabas. Ngunit malapit na silang sumigaw sa takot. Puff! Ang tunog ng dugong bumubulwak ng sunod-sunod, ang nanlilisik na dugo, parang bukal, ay bumubulusok. Boom! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang mga martial artist na iyon. Ang kamatayan ng bawat isa ay pareho, na ang kanilang mga kamay ay nakatikip sa kanilang mga leeg, at ang walang hanggan na takot ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Biglang umagos ang dugo na parang ilog sa buong bulwagan, parang purgatorio.
At si Lito, nakatayo sa gitna ng mga bangkay, ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan, ang kanyang payat na mga kalamnan ay nabuhusan ng hindi mabilang na mainit na dugo. Ang sariwang dugong ito ay nagpasigla sa kanya, nagpakulo ng kanyang dugo, at ang makapal na hangarin sa pagpatay ay umiikot sa kanyang pares ng itim at tahimik na mga mata. Tila siya lang ang hari sa purgatoryong ito, na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat sa isang kamay. Lumakad siya pasulong at naglakad patungo kay Senyo at sa kanyang asawa. Nakatingin sa kanya ang mga pares ng mata, ngunit walang nang ahas na tumayo at pigilan siya. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo sa tabi ni Senyo at may hawak na bakal, ang nasasakupan ng pamilyang Wu ay tila nagyelo sa yelo. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi man lang siya makahakbang. Sa pagtingin kay Senyo na puno ng dugo at kay Susan na walang malay, mas nanlamig ang buong katawan ni Lito. Nataman mo. Tumingin siya sa nasasakupan at nagtanong sa mahinang boses. Ako. Nakilala ang nakakatakot na mga mata ni Lito na tila kumakain ng mga tao, ang nasasakupan ay nanginginig na parang salon, at ang kanyang isip ay nablangko. Gamit ang isang kawit sa sulok ng kanyang mga labi, si Lito ay bumaantong hininga at sinabi, mukhang oo nga. Bago pa man siya matapos magsalita ay pinalayas niya ito, sumigaw ang nasasakupan, lumipad palabas, at lumabas din ang bakal na hawak niya. Hinawakan ni Lito ang bakal na baras, bigla itong itinaas, at bago pa mapunta ang lalaki sa lupa, bumagsak siya sa kanyang baywang. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang tao ay nahulog sa sahig, direktang nabasag ang isang malaking butas sa sahig, at ang usok at alikabok ay nasa lahat ng dako. Isang matinis na sigaw ang nagmula sa butas, na nagpapatayo sa mga tao. Gayunpaman, hindi ito sapat. Muling itinaas ni Lito ang bakal, at muling hinampes ito. Boom! Pagkatapos, muli. Boom! 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 Hindi ko alam kung ilang beses itong nabasag ng ganito, bumagsak na ang sahig, at nawala ang mga hiyawan. Nakahiga sa butas, hindi na masasabi na ito ay isang figure ng tao, ito ay ganap na isang pool ng bulok na laman. Sa wakas, huminto si Lito, at pagkatapos ay bigla siyang lumingon, itinuro sina Waray at Tokang na may hawak na bakal na pamalo. Susunod, ikaw na. Sa bakal na pamalo, tumutulo pa rin ang dugo. Ang eksenang ito ay natakot kay Waray sa sahig, at si Tokang ay namutla din, puno ng pagsisisi. Kung alam niyang napaka-perwisyo ng lakas ng kalaban, hinding-hindi na siya sasali. Humakbang pasulong si Lito at dahan-daang lumapit sa 2 taong iyon, habang patuloy na umaatres sina Waray at Tokang, ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng papel. Sa sandaling ito, isang manipis na figure ang tahimik na lumitaw sa pintuan. Excuse me, ito ba ang pamilya Maliman? Wika niya sa paos at mabigat na boses, na para bang pagod na pagod. Sinundan ng lahat ang prestihiyo, at nang makita ni Tokang ang taong paparating, nagliwanag ang kanyang mga mata, tama, ikaw si Carlito. Hindi siya sinagot ng lalaki, bagkus ay dumiretso siya sa bulwagan. Ang kanyang bahagyang pagod na mga mata ay nahulog kay Lito, tumingin kay Tokang at sinabing, siya ba ang papatay? Ang saloobin ni Carlito ay naging sanhi ng kalungkutan ni Tokang, ngunit wala siyang pagpipilian kundi umasa sa kanya upang harapin si Lito. Tama, siya iyon. Walang ekspresyon ang mukha ni Carlito, at mahinang nagsabi, nasaan ang pera? Naglabas si Tokang ng isang malaking bag, binuksan ito, at puno ito ng mga banknote. Ngumisi siya, narito ang 10 milyon, hindi 1 sentimo. Kung papatayin mo ang batang ito, lahat ng pera ay pag-aari mo. Mabuti. Tumango si Carlito, sinabi lamang ang salitang ito, at pagkatapos ay humarap kay Lito. Si Lito, sa kabilang banda, ay tumitig sa taong ito ng may labis na interes. Mayroong kakaibang ugali sa taong ito kalungkutan, at ito ay lubhang malungkot. Bagamat siya ay nakatayo sa bulwagan sa sandaling ito, siya ay nagmukhang nag-iisang lobo na nag-iisang nakatayo sa tiwangwang na kaparangan. Ang pinakakakaibang bagay ay mayroon lamang siyang isang braso, ngunit ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay mas malakas at nakakatakot kaysa sa karamihan ng mga taong may malusog na paa. Brat, this time, you are dead. Siya ang hari ng mga mersenaryo sa southern border. Napatay niya mag-isa ang isang mersenaryong hukbo ng 800 katao. Hindi siya natalo. Mabangis na sabi ni Tokang. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang kutis ni Wei, at nawalan siya ng boses, maaaring siya ang isang armadong mersenaryong hari, si Carlito. Kaagad, sumigaw siya ng malakas at direktang sumugod sa harap ni Lito. Mr. Argel, ang taong ito ay minsang pumatay ng higit sa 10 miyembro ng aking Fang Army. Ngayon, hayaan mo akong makilala siya sandali. Kabanata 75.
Bahagyang nagulat si Lito, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong mga hinaing sa pagitan ng dalawang taong ito. Hindi siya tumutol, at umatras ng dalawang hakbang upang bigyan ng puwang si Feng Wei. Sa sandaling ito, ang pagod at malungkot na tingin ni Carlito ay biglang naging matalim, tulad ng isang makamandag na ahas na malapit ng hulihin ang kanyang biktima. Tumingin siya kay Feng Wei, na may pang-aalipuste sa kanyang mga mata, ikaw ang bahala. Stop talking nonsense. Tingnan mo ang daya. Isang dagindong ang pinakawalan ni Feng Wei, at sa kaway ng galit, mabilis siyang sumuntok. Hindi man lang nagtago si Carlito na iyon, at direktang hinayaan ang kamao na tumama sa mukha niya. Sa sandaling ito, maging si Lito ay huminga ng kaunti. Ang kasanayan ni Feng Wei ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao, at ang lakas ng kanyang suntok ay hindi bababa sa 200 kilo. Siguradong hindi masarap sa pakiramdam ang masusuntok ka bigla. Ang ulo ni Carlito ay pinalo ng husto at tumabi. Gayunpaman. Hehe, sa konting lakas, qualified ka na rin maging captain. Pinunasan ni Carlito ang dugo sa kanyang ilong na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Nang matapos siyang magsalita, nanlamig ang kanyang mga mata, at bigla niyang sinuntok si Feng Wei. Ang bilis naman ng suntok. Si Lito, na nakatingin sa gilid, ay hindi napigil ang lihim na magpuri. Ang bilis ng kamao na iyon ay napakabilis na halos imposibleng mahuli ito ng mga mata, at ito ay halos tulad ng isang after image. Para naman kay Feng Wei, bahagya niya itong iniiwasan. Gayunpaman, bago pa niya mapatatag ang kanyang anyo, muli siyang humampes ng isang malakas na suntok. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na suntok na tulad nito, ang figure ni Feng Wei ay naging mas suray-suray, at sa wakas, sa ikalimang suntok, hindi siya nakaiwas sa oras. Boom! Pinalipad siya, at dahil sa malaking impact, dumulas siya ng mahigit 10 metro bago halos huminto. Puff! Ang suntok ay tumama sa kanyang dibdib, direktang nabali ang lahat ng kanyang mga tadyang, at siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Nang tumingin kay Feng Wei na sumusuka ng dugo, ngumisi si Carlito, ang tinatawag na Poison Fang Army ay mga walang kwentang basura. Pagkatapos magsalita, lumingon siya, tumingin kay Lito, at nagtanong. Anak, ano sa tingin mo ang kakayahan ko? Bahagyang ngumiti si Lito, ang bilis ay nakahihigit, at ang lakas ay nakahihigit din, ngunit sa kasamaang palad. Kumunat ang noo ni Carlito, sayang naman. Kung maibat ang sulok ng labi ni Lito, sa kasamaang palad, hindi pa rin ito kasing galing sa akin. Ha. Saglit na natigilan si Carlito, tapos biglang nagangat ng ulo at tumawa, lalabas na ang mga luha, anak, kailangan kong magpasalamat, matagal na akong hindi tumatawa ng ganito. Pero, kailangan mo pa ring mamatay. Pagkatapos ng lahat, bigla niyang ipinakita ang kanyang kamay na bakal, at isang malakas na mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang buong katawan. Mamatay! Malakas na sigaw niya, at sinuntok ng kamao. Sa isang mabangis na hangin na parang kutsilyo, hinampes niya ang mukha ni Lito. Ingat ka! Umalis ka! Ubo. Biglang lumiit ang mga mata ni Feng Wei. Gayunpaman, gumawa si Lito ng isang hakbang na labis na nakapagtataka sa kanya. Diretso niyang iniunat ang kanyang kamao, at sinuntok ang kamay na bakal. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Tokang ay lumulutang sa isang nakakatakot na ngiti, maglakas loob kang harapin ang isang armadong mersenaryong hari ng direkta, malamang nawala ka sa isip. Hindi napigilan ni Waray na matuwa, hoy, tanga, pumunta ka sa kamatayan. Boom! Nang magkabanggaan ang dalawang kamao ay nagkaroon ng dagindong, at maging ang hangin sa paligid ay bahagyang nag-iba-iba. Tahimik. Hindi nagsalita sina Lito at Carlito, na natiling nakalok ang kanilang mga kamao. Makalipas ang halos 5 segundo, dahan-daang tumulo ang bakas ng dugo mula sa pinagsanib ng dalawang kamao, at pagkatapos ay damaloy pa rin, na bumubuo ng pool sa sahig. Nang makita ito, mukhang tuwang-tuwa sina Waray at Tokang, talagang tinutupad ng one-armed mercenary king ang kanyang reputasyon, hindi mahaba ang buhay ng munting bastos na ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga salita ni Carlito ay naging sanhi ng biglaang pag-freeze ng mga ekspresyon ng dalawa. Tama ka, hindi talaga ako kasing galing mo. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamao, nakita na lamang niya ang isang 3 pulgadang haba ng dagwang sugat na sumabog sa likod ng kanyang kamay, at ang laman ay nakabukas, na nakakakilabot. Ito mismo ang ikinagulat ng lakas ni Lito. Gayunpaman, hindi pa nirelax ang kanyang kutis, sa halip, may isang alon ng pananibik na mas naging frustrated at matapang sa kanyang mga mata. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang mga kamay, at sinabing may panunuya, ngunit, kahit na, ngayon, kailangan mong mamatay. Bago siya matapos magsalita, napaatras siya ng ilang metro at umungol ng malakas.
Napakalakas ng sound wave kaya nayanig ang tenga ng lahat. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay umuumbok sa bilis na nakikita ng mata, parang isang burol na umaalon, at ang kanyang buong katawan ay biglang tumaas ng halos 10 sentimetro. Sa isang kalabog, ang kanyang kamiseta ay sumabog at napunit, at ang kanyang mukha ay naging pulang-pula, at maging ang kanyang mga mata ay nakakatakot na iskarlote dahil sa pamumula ng dugo. Isang momentum na tila yumanig sa langit at lupa, tulad ng pagguho ng isang bundok, ang lumabas sa kanyang katawan. Napanganga sina Waray at Tokang, walang tigil na kinusat ang kanilang mga mata, na may kagalakan sa kanilang mga mata. Nang makita ito ni Lito, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at naisip niya sa kanyang sarili, hindi, nagpapakamatay siya sa pamamagitan ng pag-concentrate ng lahat ng kanyang panloob na enerhiya sa isang sandali. Marahil ay hindi ito nakikita ng ibang tao, ngunit napakalinaw ni Lito na bagaman si Carlito na ito ay hindi isang profesional na martial artist, siya ay nag-practice ng martial arts sa loob ng maraming taon, at mayroon na siyang panloob na lakas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nag-concentrate siya at inilabas ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya upang bigyan siya ng huling suntok. Sa ganitong paraan, ang lakas ng suntok na ito ay napakalakas at nakamamatay, at karamihan sa mga tao ay direktang magugulat sa mga piraso. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan ng isang tao, hindi lamang ang mga organo ang masisira, ngunit hindi bababa sa 5 taon ng habang buhay ay mawawala, ito ay simpleng pag-atake ng pagpapakamatay. Ano ang dahilan kung bakit ang lalaking ito na mukhang hindi pa bigla-bigla, naglalabas ng ganoon kalaking halaga, ngunit pinapatay din ako? Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, maingat na sinusukat ang nag-iisang malalobo, desperado na lalaki sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, inipon ni Carlito ang lahat ng kanyang panloob na lakas sa kanyang kamao, at ang kanyang normal na laki ng kamao ay biglang nagtriple sa laki sa sandaling ito. Pumunta ka sa kamatayan. Siya ay umungal ng paos, at ang may hawak ng bakal na kamao ay mabangis na kumawala ng isang mapanirang aura. Isang bagzo ng hangin ang umihip sa mukha ni Lito na parang hiwa ng kutsilyo. Maging sina Waray at Tokang, na nakatayo 10 metro ang layo, ay hindi nakatiis at napaatras ng ilang hakbang. Tapos na. Nang makita ni Wei ang ganoong eksena, para siyang nakakita ng multo, at puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Napakagat si Fe sa ibabang labi, puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala ang maganda niyang mga mata, umalis ka na. Gayunpaman, tila hindi nakita ni Lito ang lahat ng ito, hinahayaan ang malakas na hangin na nabuo ng kanyang panloob na lakas na umungol ng walang habas. Sa kanyang itim na mga mag-aaral, ang kamay na bakal ni Carlito ay palapit ng palapit, at sa isang kisap mata, umabot na ito sa kanyang mukha. Sa oras na ito, bahagyang kumulobat ang mga sulok ng kanyang mga labi, at ilang mga salita ang mahinang binigkas mula sa kanyang bibig. Matapos marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Carlito. Sa orihinal, mayroong isang malakas na mamamatay tao na aura, ngunit sa sandaling ito, siya ay ganap na nabigla, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Tumigil din bigla ang kamao niya, wala pang 1 sentimetro mula sa dulo ng ilong ni Lito. Biglang nawala ang nakakagat na hanging kamao. Ikaw. Yung sinabi mo kanina, totoo ba? Sabi ng kanyang boses, puno ng pagkabigla ang boses, ngunit puno rin ng walang katapusang kasabikan at pag-asa. Kabanata 76. Nakatingin sa gulat na Carlito, tumango si Lito at mahinahong sinabi, "Siyempre totoo. Ginagarantiya ko ito sa buhay ko." Saglit na natigilan ang mukha ni Carlito, at biglang gumuulong ang kanyang Adam's apple. Pero paano mo nalaman? Bahagyang ngumiti si Lito, sasabihin ko ito mamaya, sa ngayon, mayroon pa akong 2 basurang lilinisin. Kaagad, ang kanyang mga mata ay bumaling kina Waray at Tokang. Dahil tinitigan ng malamig na mga mata ni Lito, nanlamig si Waray, at pagkatapos ay tumingin kay Carlito, anong nangyayari sa iyo? Patayin mo siya dali. Ngunit umiling si Carlito, paumanhin, hindi ko tatanggapin ang utos na ito. Ano? Nang marinig ito ni Waray at Tokang, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging pangit, na parang patay na sila. Alam nila, si Carlito lang ang pag-asa nila, kapag hindi sila tinulungan ni Carlito, tapos na sila. Bibigyan kita ng dagdag na 10 milyon, 20 milyon, at papatayin ang munting bastos na ito. Mabangis na sabi ni Waray. Ngunit hindi natinag si Carlito, at patuloy na umiling, hindi ako kukuha ng pera. Isa kang baldado, anong uri ng hangin ang inilalagay mo sa akin? Kilala mo ba kung sino ako? Ang ikatlong young master ng pamilya Wu mula sa Labnig, ang kabisera ng probinsya, si Waray Wu. Kaya kung bigyan ka ng maraming pera hanggat gusto mo.
Si Waray ay nabalot ng malamig na pawis at galit na nagmura. Magkano ang pera mo? Ngumisi si Carlito at naglakad patungo kay Waray. Naisip ni Waray na sa wakas ay nakumbinsi na siya, at kaagad, isang mapang asar na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa mundong ito, walang hindi kayang harapin ng pera. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang sinuntok ni Carlito si Waray sa tiyan. Boom! Ang suntok ng one-armed mercenary ay napakalakas kaya pinalipad nito si Waray, tumama sa pader at bumagsak sa lupa ng malakas. Ubo-ubo-ubo. Si Waray ay umubo ng isang subo ng dugo at lumiit sa isang hugis na parang hipon. Hindi mo man lang sinabi na may kapansanan ako. Kinunot ni Carlito ang kanyang mga labi, ngunit hindi mo man lang ako kayang talunin, hindi ba't mas walang silbi kaysa sa isang paylay? Si Waray ay nanginginig sa galit, pinandilatan sina Lito at Carlito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang lakas ng loob mong saktan ako, hindi ka pakakawala ng pamilyang namin, panoorin ko silang tinatapakan ang mga ulo mo gamit ang sarili kong mga mata. Sa oras na ito, dahan-daang lumakad si Lito, at malamig na sinabi, sa kasamaang palad, wala kang ganitong pagkakataon. Pagkatapos magsalita, tinapakan niya ang ulo ni Waray. Naramdaman ng matinding layunin ng pagpatay, ang takot sa puso ni Waray ay biglang lumakas, at umungal siya, hindi. Huwag mo akong patayin. Hindi ka pakakawala ng lolo ko. Puputulan niya ang iyong mga bangkay at itatapon sa ilog para pakainin ang mga isda. Siya, maingay. Bahagyang bumantong hininga si Lito, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Click. Sa malutong na tunog, na parang nabasag ang pakwan, biglang huminto ang boses ni Waray. Gumamit lamang ng kaunting puwersa si Lito, at sa ilalim ng kanyang mga paa, ang ulo ni Waray ay durog-durog, na para bang ito ay talagang isang durog na pakwan. Utak na may halong dugo ang damaloy sa buong sahig. Si Feng Wei ay nakatitig sa mata, at may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Kung hindi lang siya malubhang nasugatan, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at sumigaw ng, "Good job." Nang makita ang bahagyang madugong eksenang ito, bagamat hindi ito matanggap ni Fe, ang pagkamatay ni Waray ay talagang isang kagalakan sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, plop, nanlambot ang mga tuhod ni Tokang at lumuhad siya. Paano? Paano ito naging malakas? Nanginginig ang labi niya na halos hindi na siya makapagsalita. Bagamat madalas siyang makipagkompetensya sa iba, hindi pa siya nakakita ng ganito kadugo at kalupit na paraan ng pagpatay. Si Lito ay naglakad ng hindi nagmamadali, at tumayo sa harapan niya, nakatingin sa kanya na parang isang hari. Boom! Napayuko si Tokang, "Kuya, bitawan mo ako, katulong lang ako, sisihin mo si Waray," pinilit kanyang patayin. Gayunpaman, hindi natinag si Lito. Orihinali, sinaktan mo ang pamilya ni Fe, at binalak kong hayaan kang mamatay ng mas masaya. Ngayon, mukhang hindi ka lang bisyo, kundi isa ka ring mapang-api at mahiyain na basura. Isang pag-uyam ang bumalot sa sulok ng kanyang mga labi, kung ganoon, madidagdagan pa ang krimen, at talagang magsisisi ako kung hindi ko mabutas ang 7 o 8 butas sa katawan mo. Nang marinig ito, ang mukha ni Tokang ay nanlamig, at pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, "Ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-abala, alam mo ba kung sino ang aking pinsan?" Siya ang may-ari ng Hanyu Martial Arts Hall, na may 12-dosenang mga tao sa ilalim niya, at, sa likod niya, mayroong isang malaking putok na nakadurog sa lupa, ang pagdurog sa iyo ay parang pagdurog ng langgam. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang kutis ni Feng Wei, kumunot ang noo niya at sinabing, "Mr. Argel, hindi madaling guluhin ang Hanyu Martial Arts, kailangan mong magdalawang isip." Ngumisi si Lito, "Bert Maliman ba ang pangalan ng tiyuhin mo?" Bahagyang natigilan, hindi inaasahan ni Tokang na malalaman ni Lito ang pangalan ng kanyang pinsan, sinabi niya ng masama, "Dahil narinig mo ang kanyang pangalan, dapat mong malaman ang kanyang lakas, ako ang kanyang paboritong pamangkin, kung maglakas loob kang saktan ako. Kung makapuntos ako, tiyak na papatayin niya ang iyong buong pamilya." Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. Sino ang maglakas loob na kumilos ng may pagmamataas sa aking tirahan na Maliman? Isang marilag na sigaw ang dumating, at pagkatapos, sumugod si Bert kasama ang isang grupo ng mga martial artist. Nang makita nilang umaagos ang dugo sa bulwagan, nagulat ang lahat. "Tito Bert." Biglang nagningning ang mga mata ni Tokang, at umiyak siya, "Itong bastos na ito ang gustong pumatay sa akin." Nakataas ang kilay ni Bert, itinuro ang likod ni Lito, "Anak, maglakas loob na gumawa ng ganoong krimen sa aking Maliman Manor, ngayon ang araw ng iyong kamatayan, mabilis kang tumalikod." Tinitigan ng masama ni Tokang si Lito, at tumawa ng malakas sa kanyang puso, "Sa pagkakataong ito, mapapahamak ka."
Sa sandaling ito, ang kamao ni Carlito ay nakakuyom at dumadagindong, na parang handang hampasin anumang oras. Ngunit kalmado siyang sinulyapan ni Lito, umiling, hindi na kailangan. Tumawa si Tokang at sinabing, talagang hindi na kailangan, kahit anong hirap mo, kamatayan ang katapusan. Maingay. Nanlamig ang mga mata ni Lito, direktang itinaas niya ang kanyang kamay, at sinampal sa mukha ni Tokang. Pak! Sinaktan mo ako. Tinitigan ni Tokang si Lito na hindi makapaniwala. Bahagyang lumukot ang mga sulok ng labi ni Lito, oo, nataman kita, hindi lang iyon, gusto rin kitang patayin. Pagkatapos magsalita, lumingon siya, at ang kanyang malamig na mga mata ay bumagsak kay Bert, ngunit ayaw kong madumihan ang aking mga kamay, maaari bang patayin ng Pavilion Master maliman ang mga kamag-anak ng matuwid. Ang mga salita ni Lito ay direktang naguluhan kina Feng Wei at Carlito. At baka sa mukha ni Tokang ang paghamak, nababaliw ka na ba? Pinsan ko iyon, hindi sa iyo. Gayunpaman, ang hindi niya napansin ay sa sandaling lumingon si Lito at nakita ni Bert ang kanyang mukha, biglang nagbago ang ekspresyon ng huli. Little Bastos, shut up. Bago pa matapos magsalita si Tokang, biglang humakbang si Bert, nagmura at sinipa siya. Si Tokang ay ganap na natigilan sa sipa, at ang sumunod na galaw ni Bert ay nabigla sa kanya na parang kulog. Kabog! Lumuhad si Bert sa isang tuhod sa harap ni Lito, at ang 12 ng martial artist sa likod niya ay sunod-sunod ding lumuhad. Magalang na sinabi ni Bert, Disciple Bert Maliman, magbigay pugay sa master ng Shaolong sect. At ang mga martial arts masters sa likod niya ay sabay-sabay ding sumigaw, mga disipulo ng Shaolong sect, magbigay pugay sa sect master. Bigla na lang, lahat ng naroroon, maliban kay Lito, Bert at iba pa, ay nagulat na halos malaglag ang kanilang mga panga. Kabanata 77. Tila nakakita ng multo si Tokang, at sumigaw, Tito. Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang pinuno ng bulwagan, bakit ka lumuhad sa kanya? Hindi ka ba nakakakilala ng isang super expert? Anyayahan mo siya dito, patayin ang lalaking ito. Bakit? Hindi napigilan ni Bert na mapabuntong hininga, itong si Mr. Argel ang nabanggit ko, ang supermaster na nag-wipe sa number 1 at Changpeng ng dalawang martial arts gym ng mag-isa. Ano? Ano? Sa isang iglap, si Tokang ay nanlamig na parang tinamaan ng kidlat. Dilat na dilat ang mga mata, lilipad na ang mga eyeballs, parang nose-ackle ang lalamunan, nakabuka ang bibig pero hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Ngunit ang boses ni Lito, tulad ng Diyos ng kamatayan sa walang hanggang purgatorio, ay malamig na dumating. Bert, sinaktan ng anak na ito ang aking kasintahan at ang kanyang pamilya. Hinding-hindi ko siya mapapatawad, ngunit dahil tapat ka sa aking Shaolongmen, bibigyan kita ng pagkakataong patayin siya gamit ang sarili mong mga kamay. Nang marinig ito, ang katawan ni Bert ay nanginig ng husto, ang kanyang mukha ay namutla na parang kamatayan. Mas alam niya kaysa kanino pa na kung hindi dahil siya ay isang disipulo ng Shaolong sect, hindi pa banggitin si Tokang, maging si Bert at ang kanyang mga subordinate ay ililibing dito ngayong gabi. Boom! Marahas na yumuko si Bert, at sinabi ang bawat salita, salamat, sect master. Agad siyang tumayo, inilabas ang mahabang espada sa kanyang baywang, at walang pag-aalinlangan na ibinaba iyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap, at tumalsik ang dugo. Si Tokang ay nahulog sa isang pool ng dugo, ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin, puno ng kawalan ng paniniwala. Marahil, hanggang sa mamatay siya, hindi siya makapaniwala kung bakit siya papatayin ni Bert nang walang pag-aalinlangan dahil sa mga salita ni Lito. Isang patak ng malabo na lumang luha ang dahan-daang bumagsak mula sa mga mata ni Bert. Sa pagtingin sa katawan ni Tokang, nabulunan siya at sinabi, Tokang, huwag mong sisihin si Uncle, may ginawa ka munang mali, kung hindi dahil sa kamahalan ng sect master, natatakot akong masira ang buong pamilya maliman dahil sa iyo. Pagkaraan ng isang kapat ng isang oras, lahat ay lumipat sa labas ng bahay. Si Lito ay nakatayo sa harapan, at si Fe ay tumabi sa kanya. Kahit sinong manakit ng mga tao sa paligid ko ay isa lang ang wakas, kamatayan. Pagkatapos ng lahat, sa isang kaway ng kanyang kamay, ang dagger ay lumipad palabas. Boom! Nilamon ng nagngangalit na mahiwagang apoy ang malaking bahay sa isang iglap. Pagkalipas ng 5 minuto, ang orihinal na maningning at maningning na mansyon ay naging isang piraso ng pinaso na lupa, at nawala kasama ng mga bangkay na iyon. Nang makita ang nakakagulat na eksenang ito, sina Feng Wei, Bert at isang grupo ng mga disipulo ng Shaolong sect, lahat ng mga mata nila ay nahulog sa matangkad at tuwid na figure sa kanilang harapan, na may matinding paghanga at takot. Maging ang mahigpit na si Carlito ay may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Sabi ng lahat isa akong killing machine, yun ay dahil hindi nila nakita kung gaano kaitikot ang binatang ito.
Umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Gabi na. Badok Central Hospital. Ginamo na nilito sina Geng Wei at Senyo. Pareho silang buhay at maayos, ngunit si Senyo ay malubhang nasugatan at ito ay magtatagal upang makabawi. Nang makita ang maputlang mukha ni Lito dahil sa sobrang chi output, puno ng pasasalamat ang mga mata ni Wei. Mr. Argel? Ako? Si Feng Wei? Nakita ko kung ano ang pag-ibig ngayon, salamat sa pagligtas sa akin. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo, umiling at sinabing, kailangan ko pa ring magpasalamat sa pagtulong mo sa akin anuman ang iyong kaligtasan. Kahit na may ulterior motives ka, in short, gusto pa rin kitang pasalamatan. Nang marinig ito, bahagyang nanlamig ang mukha ni Feng Wei, at medyo napahiya siya. Hindi ko inaasahan na makikita ito ni Mr. Argel. Sinabi niya na may tuyong ngiti, talagang hiling ni Mr. Chen na tumulong ako sa pagkakataong ito, ngunit wala kaming malisyosong intensyon. Gusto ka lang naming makilala ng husto, dahil sa kalagitnaan ng pagsasalita ay tumahimik siya na parang ayaw na ituloy ang pagsasalita. Napangiti si Lito, hehe, okay lang sabihin na hindi komportable. Dahil tinulungan mo ako ngayon, kung may kailangan sa ibang araw, hindi ako tatanggi. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na siya. Sa pagtingin sa likuran ni Lito na paalis, si Feng Wei ay natigilan saglit, pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan at tumawag. Mr. Chen, sa tingin ko si Lito ay isang talento na magagamit. Tiyak na isang pagpapala para sa atin na makasali siya sa operasyong ito. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Jun Chen sa isang malalim na boses, bueno, ito ay halos pareho sa nahulaan ko. Dagdag pa rito, nitong nakaraang 2 araw, ayon sa ipinadalang impormasyon ng intelligence personnel, tila may 2 dayuhang mersenaryo ang dumating sa Badok City. Sila ay may pangalan ng pagsali sa mga drug fair, ngunit ang mga darating ay pawang mga tunay na master. Ito ay kakaiba. Sa pangkalahatan, ang mga mersenaryong grupo ay nag-aayos lamang ng isang maliit na bilang ng mga tauhan sa pagkuha upang bumili ng mga gamot. Nakakapagtaka siguro na napakaraming eksperto ang pumupunta rito. Kinurot ni Wei ang kanyang baba, na wala ng pag-iisip. Tumango si Jun, at sinabing, well, kakaiba talaga. Dapat may malaking mangyayari. Hindi maginhawang makipag-usap sa telepono. Pag-uusapan natin ng detalyado ang partikular na sitwasyon kapag nagkita tayo. Okay. Tumango si Feng Wei. Sa sandaling ito, sa koridor ng ospital. Ang matalim na tingin ni Carlito ay nananatili kay Lito, paano mo nalaman ang tungkol sa sakit ng aking anak? Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi at itinuro ang bulsa ng kanyang pantalon, sa banda roon, mayroong ulat ng pagsusuri sa ospital, pangalan, Rose, kasarian, babae, edad, 5 taong gulang, pangalan ng sakit, di impeksyon sa virus. Nang marinig ito, natigilan si Carlito. Paano mo nalaman ang tungkol sa test sheet na ito? Puno siya ng kawalang paniwala, tutal, laging nasa bulsa niya ang bagay na ito. Ngumiti si Lito, sabi ko nakita ko, naniniwala ka ba? Nakakunot ang noo, tinitigan ni Carlito si Lito nang hindi kumukurap, pagkatapos ay tila may iniisip, at huminga ng malalim. Noong ako ay nasa katimugang Xinjiang, narinig ko na ang mga taong may supernatural na kapangyarihan ay nakakakita ng mga bagay sa pamamagitan ng kanilang mga mata, iyon ay, mga mata ng clairvoyant. Baka ikaw yon. Nang walang kahit kaunting pagtatago, tumango si Lito, oo, mayroon akong kakayahan na ito. Sa oras na ito, kahit si Carlito, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig. Noon, naisip ko na lang na ito ay gawa-gawa para manlinlang ng mga tao. Hindi ko inasahan na may ganitong thaumaturgy sa mundo. Pagkasabi noon, iniba niya ang usapan at naging seryoso ang mukha niya, aaminin ko na napakalakas mo, pero kung may mali sa kamay ni Rose, kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, papatayin kita. Nakataas ang kanyang kilay, tumingin si Lito kay Carlito at sinabing dahan-dahan, sa totoo lang, kung gusto kitang patayin, namatay ka na sana noong nasa pamilya ka ng maliman. Kung ganoon, bakit mo ako itinago hanggang ngayon? Pagkatapos ng lahat, pumunta ako sa Badok City para patayin ka. Walang bakas ng takot sa mukha ni Carlito, sa halip ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lito. May ngiti sa labi ni Lito. Dahil naniniwala ako na ang isang lalaking handang magbuwis ng buhay para ipaglaban ako hanggang kamatayan para makaipon ng pera para ipagamot ang kanyang anak ay tiyak na hindi masamang tao. Nang marinig ito, ang sulok ng bibig ni Carlito ay may bakas ng isang malungkot na arko. Mayroong kahit 1,000 buhay sa ilalim ng aking utos. Hindi ba masamang tao ang tawag dito? Kung lahat ng taong dapat patayin ay ang dapat patayin, paano pa kaya ang 1,000?
Ang mga salita ni Lito ay parang kulog, malakas at lumalakas. Biglang inangat ni Carlito ang kanyang ulo at tumingin kay Lito. Makalipas ang mahabang panahon, bigla siyang ngumiti at tumango ng mariin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono, at kinuha ito ni Carlito. Dumating na ang kotse para sa anak ko. Bababa muna ako para sunduin siya. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang umalis. Sa pagtingin sa nagmamadaling likod ni Carlito, ang ekspresyon ni Lito ay naglalaman ng isang dampi ng intriga. Sino ba ang mag-aakala na itong one-armed mercenary king na kinatatakutan sa southern border ay talagang isang ganap na anak na alipin? Mahinang buntong hininga niya. Sa oras na ito, lumabas si Wei mula sa ward sa likod niya, at sinundan ng kanyang mga mata ang nawawalang likod ni Carlito. Si Carlito na ito ay nasa southern Xinjiang. Siya ay kilala bilang isang hilingan ng karne. Pumapatay siya ng mga tao nang hindi kinukuha ang kanyang buhay. Palagi kong iniisip kung bakit may mga taong desperado. May nakakaantig na dahilan pala. May halong emosyon sa tono niya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa langit sa labas ng bintana, at sinabing parang naaalala. Nakasal daw siya minsan sa isang maganda at maamong babae. Ang mag-asawa ay sobrang mapagmahal. Si Carlito ay nagretiro kahit sandali, ngunit dahil sa napakaraming mga kaaway, isang araw ay lumabas siya upang gumawa ng mga gawain, at inagaw ng kaaway ang kanyang asawa. Sa pagsasalita tungkol dito, si Wei ay tila hindi nakayanan na magpatuloy, ngunit sa pagharap ni Lito ng mausisa na mga mata, wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Ipinadala nila ang babaeng iyon sa isang mersenaryong hukbo sa Timog Xinjiang. Ginahasa siya ng mga taong iyon ng daan-daang tao sa loob ng 10 araw. Nang matagpuan niya ang kanyang asawa, tuluyan na itong nabaliw. Pagkatapos, sa harap ni Carlito, sinaksak ng babae ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Noong araw na iyon, niyakap ni Carlito ang bangkay ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo, parang baliw, wala ni isa sa 800 mersenaryo ang nakaligtas, at nawalan din siya ng kaliwang braso. Mula noon, naging hari siya sa isang labanan. Ngunit, paano kung siya ay naging hari? Ang mga mahal sa buhay ay sumabay sa hangin. Kabanata 78. ICU. Sa kama ng ospital ay nakahiga ang isang 4 na taong gulang na batang babae, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang maseselang tampok sa mukha ay parang isang manika, ngunit ang kanyang mga labi ay itim at lila, at ang kanyang buong mukha ay mahina. Hoy, batang babae, natatakot ako na nauubusan na ang oras. Isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana ang tumingin sa test sheet, umiling at bumaantong hininga. Click. Sa sumunod na segundo, sinakal ang kanyang leeg. Ang mukha ni Carlito ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang boses ay parang espada, magiging maayos ang anak ko. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Nang makita ito, ang nurse sa tabi niya ay mabilis na humakbang para pigilan siya, itong miyembro ng pamilya, please calm down. Roll. Galit na umungol si Carlito. Nang makasalubong niya ang malalobo nitong titig, sa sobrang takot ng nurse ay halos mapaiyak na siya. Walang sense ang ginagawa mo. Sa ilang mga punto, sina Lito at Wei ay nakatayo sa pintuan. Napangiti si Carlito, at dahan-daw ang binitawan ang doktor, namumula ang mukha. She squatted sa sahig, ipinasok ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, at murmured, I lost her, I can't lose my daughter again, otherwise, what's the point of my life in this world? Nataranta ang mga doktor at nurse, nakatingin kay Carlito na parang baliw. Nagkatinginan sina Lito at Wei, alam nilang pareho na ang kanyang, siya, ay tumutukoy sa kanyang namatay na asawa. Biglang, isang malakas na kamay ang dumaikit sa balikat ni Carlito. Itinaas ni Carlito ang kanyang ulo, ngumiti si Lito sa kanya, sigurado ako sa iyo, gagaling ang sakit ng iyong anak. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa kama ng ospital, at sa ilang sandali, isang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang kamay. Tutusukin na sana niya ang pilak na karayom, biglang may galit na sigaw mula sa pintuan. Tumigil ka. Nakita ko ang isang matandang nasa edad 50 na naglalakad mula sa pintuan, kasama sina Dinwang at isang binata na mukhang estudyante. Kalokohan lang, paano magagamot itong sakit sa dugo ng acupuncture? Pinandilatan ng matandang lalaki si Lito, galit na hinaplos ang kanyang balbas. Nang makita ito, nagmadali si Dinwang at nagpaliwanag, Senior Brother He, huwag kang mag-alala, ito ang munting henyong doktor na binanggit ko sa iyo, si Lito. Kaagad, sinabi niya kay Lito, ito si Professor He na nagmula sa kabisera. Sikat na sikat siya sa mga sakit sa dugo. Nabalitaan ko na ang maliit na pasyenteng ito ay ipinadala mo. Nagkataong pumunta si Professor He sa aming ospital upang gabayan ang gawain, kaya't inanyayahan ko siyang tingnan.
Nang marinig ito ng doktor na si Zhang na nagsuri kay Rose, agad na nagningning ang kanyang mga mata sa pananabik. Dean, ito si Professor He, Zoren He mula sa Beijing Medical University. Tumango si Dean Wang, oo, eksakto. Professor He, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Pag-aaralan kong mabuti ang bawat academic papers mo. Tuwang-tuwa si Dr. Zhang na parang nakakita ng isang idolo, hinaplos niya ang kanyang mga kamay sa tuwa. Mukhang sanay na si Zoren na harapin ang mga admirer na ito, mahinahon siyang ngumiti, at pagkatapos ay bumagsak ang mga mata niya kay Lito. Munting kaibigan, makinig ka sa aking kapatid na si Wang, maaari kang gumamit ng acupuncture upang gamutin ang mga bukol. Nakagawa ako ng maraming taon ng pagsasaliksik ng gamot, at marami akong kilala na mga sikat na eksperto sa medicine. Wala pa akong narinig na sino man na maaaring mawala ang mga tumor pagkatapos ng ilang karayom o bagay. Halata sa tono niya ang pagdududa. Walang pakialam nang umiti sa kanya si Lito, iyon ay nagpapakita lamang na ang mga tinatawag na sikat na tao na kilala mo ay pawang mayaman at kilala. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Zoren, ngunit dahil sa kanyang edad, mayroon siyang pagpipigil sa sarili, kaya't hindi agad siya umatake. Sa halip, hindi napigil ang tumayo ng binata sa kanyang likuran, at galit na sinabi, ano ka ba, lakas loob mong magsalita ng ganyan sa guro. Sa aking palagay, isa ka lang manloloko. Nagtaas ng kilay si Lito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya, at malamig na sinabi, saan nanggaling ang aso, balisa ang tagapagtanggol, at nakakainis ang tahol. Ang mga salitang ito ay direktang nag-alab sa galit ng binata. Humakbang siya at marahas na itinulak si Lito. Mabahong bata, sabihin mo nga ulit. Nag-practice na ako ng taekwondo, maniwala ka man o hindi, natalo kita ng husto. Ang binatang ito ay mas matangkad sa kaysa kay Lito, na may malakas na pangangatawan. Nakatayo kasama si Lito, mayroon siyang malinaw na kalamangan. Hindi inaasahan ni Dean Wang na magkakaroon ng alitan, at natakot siyang mag-away silang dalawa, kaya mabilis niyang kinukumbinsi, okay, we are all on our own, so why hurt the peace? Sino itong bumpkin na ito? Kilalang kilala ang amo ko sa kabisera. Pagdating niya sa kaawa-awang baryo, niinsulto siya ng ganitong uri ng basura. Habang nagsasalita ang binata, lalo siyang nagalit, at direktang itinaas niya ang kanyang kamao kay Lito, kailangan kitang pagandahin. Napakadiskriminado ng mga salitang ito, at medyo nalungkot din si Dean Wang, tumingin kay Zoren, kuya, wala ka bang pakialam? Malamig na ngumiti si Zoren, si Lito ang unang nagsasalita ng bastos, kaya magandang bagay na turuan siya ng estudyante ko kung paano kumilos. Ikaw. Hindi nakaimik si Dean Wang. Ito ay pakinggan, at malinaw na nangangahulugang hindi niya ililigtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan, at naghintay na makakita ng isang biro. Medyo mababa lang ang tangkad ni Lito sa iba, kung may laban talaga, natatakot akong magdusa siya. Sa sobrang pag-aalala niya ay tinamaan na ang suntok ng binata. Ngunit itinupi ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at mukhang walang pakialam. Ang binatang ito, sa mga ordinaryong tao, ay maaaring ituring na medyo may kasanayan, ngunit kung ikukumpara sa mga tunay na martial arts practitioners, siya ay lubos na mahina. Lalo na noon palang nakita ni Lito ang malakas na suntok ni Carlito. Sa sandaling ito, halos hindi makatingin ang binata sa kanyang harapan. Sa gilid, sina Wei at Carlito ay parehong may lihim ng ngiti sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Sabi ni Hart, isa pang tanga na naghahanap ng kamatayan. At ang binatang iyon, nang makitang hindi kumikibo si Lito, naisip na hindi niya alam ang kung fu, at agad na napuno ng kasiyahan. Hoy, panoorin kung paano kita itumba sa isang suntok, at maranasan ang kapangyarihan mula sa kabisera. Subalit, habang siya ay masayang nag-iisip ay biglang may humawak sa kanyang palso. Kaagad, nagkaroon ng malutong na tunog. I-click ito. Yung kamay ko. Pagkatapos niyang mag-react, na-dislocate na ang kamay niya, napaungol siya sa sakit, namumula ang mukha niya. Gayunpaman, gaano man siya kahirap, hindi niya matitinag si Lito. Guro, iligtas mo ako. Napaluha ang binata sa sakit, umaatungal na parang kinakatay na baboy. Nang makita ito, nagbago ng husto ang mukha ni Zoren, at nagmamadali siyang nagsabi, hindi. Hindi. Ang kamay ni Baldo ay gagamitin sa paghawak ng scalpel sa hinaharap, kaya hindi ito masugitan. Ang ganitong bagay ay nilagyan din ng scalpel. Malamig na sabi ni Lito, na wala man lang balak bumitaw. Junior Brother Wang, tulungan mo ako mabilis, hayaan ang maliit na kapatid na ito na huwag maging pabigla-bigla, at magsalita ka kung mayroon kang sasabihin. Unang humingi ng tulong si Zoren kay Dean Wang. Hindi napigilan ni Dean Wang na imulat ang kanyang mga mata, I'm sorry, I don't care.
Ito ay talagang isang turn ng mga kaganapan. Humingi ako ng tulong sa kanya ngayon, ngunit walang awa na tinanggihan. Ngayon, kabaligtaran na, at kailangan kong tumanggi ng desidido. Puno ng pagsisisi si Zoren, alam niyang kanina pa niya pinigilan si Baldo. Bibigyan kita ng pera, bitawan mo ako. Sabi ni Baldo sa nakakaiyak na boses. Walang pakialam nang umiti si Lito, pasensya na, hindi ako nagkukulang sa pera, kung gusto mo kitang bitawan, maaari kang yumuko sa akin ng 3 beses at sabihin ng malakas ng 3 beses na isa kang malaking tanga. Ang taong ito ay mula sa kabisera, at kung siya ay nasugatan, siya ay natatakot na ito ay magdulot ng kaguluhan sa ospital, kaya't nakita siya ni Lito ng isang hakbang pababa. Kinasusuklaman ni Baldo ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magagawa, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sabihing, okay, sasabihin ko na. Bumitiw si Lito, mukhang hindi kumbinsido si Baldo, casual na yumuko, 10 degree lang sa pamamagitan ng visual na inspection, at bumaantong hininga, ako ay isang malaking tanga. Ano? Tumatawag ang lamok. Bakit wala akong narinig? Pinunat ni Lito ang kanyang mga tainga at binigyan siya ng isang patag na sulyap, magsalita ka, huwag mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, labis na nagalit si Baldo na gusto niyang patayin si Lito, ngunit ang matinding sakit sa kanyang palso ay nagpaalala sa kanya na huwag maging pabigla-bigla. Anak, palaging may oras na mahuhulog ka sa aking mga kamay sa hinaharap. Nag-isip siya ng masama sa kanyang puso, at pagkatapos, isang peking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuya Lito, nagkamali ako. Isa akong malaking tanga. Ako ay isang malaking tanga. Ako ay isang malaking tanga. Sigaw niya, at sabay yumuko ng 90 degrees. Hoy, halos pareho lang yan. Ngumisi si Lito, biglang hinawakan ang kanyang palso, at muling ikinabot ang kanyang na-dislocate na kamay. Sa gilid, nang makita ang nakakatawang eksenang ito, kahit si Wei, na laging seryoso, ay halos hindi napigil ang dumura, at mabilis na tinakpan ito ng ubo. Kabanata 79. Enough, tingnan muna natin ang pasyente. Nang makita ang kanyang mga estudyante na binyo-bully, ngunit hindi makalaban, matagal na ang ekspresyon ni Zoren. Sa gilid, magiliw na ipinakita ni Dr. Zhang ang test report sa kanya, Professor He, ito ang test report, mangyaring tingnan. Sa sandaling ito, si Dr. Zhang ay may pagnanasa sa kanyang puso. Kung siya ay gumanap ng mahusay, ay napabore ni Professor He, at maaaring ma-promote sa kabisera, magagawa niyang maabot ang langit sa isang hakbang. D-virus. Pag-flip sa test report, sumimangot si Zoren, ang virus na ito ay opisyal lamang na natuklasan kalahating taon na ang nakalipas, at walang magagawang plano sa paggamot sa kasalukuyan, kaya ito ay nakakagulo. Wala na ba talagang paraan? Tiningnan ni Dinwang ang dalaga sa kama ng ospital na may panghihinayang sa mga mata nito. Bamantong hininga muna si Wang at umiling. Nagsalita ang makapangyarihang eksperto, at saglit na nagyelo ang kapaligiran. Biglang nanlabo ang mga mata ni Carlito, namumula ang mukha. Puff! Sa sandaling ito, nanunuya si Lito. Sumimangot muna si Zoren, tumingin kay Lito, at hindi nasisiyahang sinabi, Kuya Lito, ano ang hindi mo kasiyahan? I'm not dissatisfied, I just find it funny. Nagkibit balikat si Lito, hindi nakaimik, gusto kong pagalingin ang sakit, pero hindi mo ako hinahayaan na gamutin ito, pero hindi mo ito mapagaling sa sarili mo, natatawa talaga ako sa kamatayan. Hehe, problema na ngayon sa mundo ang D-virus. Malulunasan ba ito sa ilang injection? Sino ka, Miracle Doctor Reborn? Ang mga salita ni Lito ay lubos na ikinagalit ni Zoren. Bilang isang propesor at supervisor ng doktor ng Beijing Medical University, siya ay lubos na iginagalang sa mga medikal na bilog, at walang sinuman ang nang-ahas na kutsain siya ng personal ng ganito. Binigyan ni Dinwang si Lito ng isang kindat, senyales na huwag magsalita, para hindi magalit ang Diyos. Gayunpaman, tila hindi pa ito narinig ni Lito, at itinaas ang kanyang baba at sinabing, paano kung mapagaling ko ito? Hehe, kung mapapagaling mo, luluhod ako sa lupa at sasambahin kita bilang guro ko. Malamig na bamantong hininga si Zoren, sa pag-aakalang si Lito ay sadyang masyadong mayabang. Sino ang nakakaalam, umiling si Lito, at sinabing may masamang tingin, hindi maganda ang iyong kakayahan, hindi ko gusto ang isang apprentice na tulad mo. Ano? Biglang nagalit si Zoren, na nag-aapoy sa galit ang mga mata, pinandilatan niya si Lito, ako ay isang supervisor ng doktor, at hindi ako karapat-dapat na maging apprentice mo, kaya hindi ka natatakot na mad-ulash ang iyong dila kapag nagsasalita ka. Sa oras na ito, inilibot ni Baldo ang kanyang mga mata at may masamang ideya sa kanyang puso. Kumapit siya sa tenga ni Zoren at bumulong ng ilang salita.
Nakinig muna si Zoren, tumango ng paulit-ulit, at pagkatapos ay sinabi kay Lito, dahil tiwala ka, tumaya tayo, kung mapagaling mo ang babaeng ito, papayag ako sa kahit anong gusto mo, ngunit kung hindi mo siya mapagaling, kailangan kong sirain ang iyong mga kamay sa mismong lugar. Nang marinig ito ni Dean Wang, agad siyang nalungkot. Senior brother he? Ito ay sobra? Si Lito ay isang doktor, kung ang kanyang kamay ay baldado, ano ang kanyang gagawin sa hinaharap? It's what he is willing to bet on. If he is willing to bet, he must admit defeat. Malamig na sabi ni Baldo. Nagmamadaling sinabi ni Dean Wang kay Lito, huwag kang pabigla-bigla. Ang D-virus na ito ay isang pang-internasyonal na problema. Normal lang kung hindi ito mapapagaling. Huwag kang padalos-dalos. Hoy, bata, huwag kang maglakas loob. Nang makitang hindi nagsalita si Lito, si Baldo ay mukhang mapanlate, sabihin mo lang kung gusto mong umamin, huwag kang mahiya. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na tumango si Lito, walang problema, tinatanggap ko ang taya na ito. Nang marinig ito, paulit-ulit na umiling si Dinwang at bumantong hininga. Tapos na, baka hindi na mahawakan ni Lito ang kamay niya ngayon. Kung tutuusin, ang mga tumor ay matagal ng pinag-aralan, at paminsan-minsan ay maaaring gumaling, ngunit ang D-virus, walang alam ang mga tao tungkol dito, paano ito gagaling. Sa parehong oras, nagkatinginan sina Zoren at Baldo, at may bakas ng tagumpay sa kanilang mga mata. Si Baldo na iyon ay tumawa ng lihim, at sinabi sa mahinang boses, bastos ka talaga. Sa pangungusap na ito, hininaan niya ang kanyang boses sa pinakamababa, ngunit hindi ito makatakas sa pandinig ni Lito. Tumikim si Lito sa kanyang puso, syempre alam niyang sinasamantala ng master at apprentice ang pagkakataon na maghiganti, at ang pagputol ng kanyang mga kamay ay katumbas ng pagputol sa kanyang karera bilang isang doktor. Sa kasamaang palad, ang kalaban na nakilala nila ay ang kanilang mga sarili, okay lang tumaya, pero wow. Sumulyap si Lito kay Baldo, ngumiti at nagsabi, kung manalo ako, may gusto ako sa iyo. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga eyeballs ay sadyang tumingin sa relo sa palso ni Baldo. Malamig na sumengot si Baldo sa kanyang puso, ang munting bastos na ito, nakadamit na parang diretso, ay may magandang paningin. Ang kanyang relo ay isang pandaigdigang limitadong edisyon, na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang relong ito lamang ay sapat na para sa mga ordinaryong manggagawang uring tao na makatipid sa loob ng 10 taon ng hindi kumakain o umiinom. Anak, matako ka na. Ngumuso si Baldo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Napakamot ng ulo si Lito at kusa siyang gumawa ng matako na ekspresyon, hoy, wala pa tayong nakikitang magagandang bagay sa maliit na 18 antas ng lungsod na ito, kaya bakit hindi mo kunin ito ng walang kabuluhan kung may pagkakataon ka? Okay, promise. Si Baldo ay ang ipinagmamalaking anak ng langit, ang 2 milyon halaga ng relo na ito ay hindi kailangan sa kanya. Pero kung pwedeng gawing pain ang relong ito para mawala ang kamay nitong mayabang na ito, sulit talaga. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siya na hindi niya napigilan. Gayunpaman, hindi niya napansin na sa sandaling ito, isang palihim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lito. May pagngisi sa sulok ng labi ni Baldo, at iniunat niya ang kanyang kamay bilang pag-aanyaya. Sa kasong ito, Dr. Argel, simulan ang paggamot ng mabilis. Nang marinig ang kanyang mapanuksong tono, hindi nakaramdam ng galit si Lito, at mahinahong lumapit sa tabi ng kama, at inilabas ang pilak na karayom. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, diretso siyang naglabas ng isang mahaba at manipis na pilak na karayom Wojin Euro Chunti nagsimulang bumuo ng porma sayon. Mabahong bata, tingnan natin kung anong mga trick ang maaari mong laruin. Nang makita si Lito na naghahanda na magbigay ng unang iniksyon, si Baldo ay nagmura ng marahas sa kanyang puso. Sa gilid, si Zoren ay may mapanlate din sa kanyang mukha. Itinulak niya ang kanyang makapal na salamin at tinitigan si Lito ng mapupungay na mga mata. Gusto niyang makita kung ano ang kaya ng lokong ito. Sunod, huminga ng malalim si Lito at biglang nagsimula. Itaas ang kamay, iba na ba ang karayom? Hindi man lang tumagal ng kalahating kisap ng mata, at hindi man lang nakita ng iba ang kanyang mga galaw, nakita na lang nila ang kanyang mga braso na konektado sa isang after image, at isang pilak na karayom Wojin Eurochun ang naipasok ng matibay. Kaagad pagkatapos, walang pause, isa pang tahi. Biglang nanliit ang mga pupils ni Hizix Ian, at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsabi ng kung ano, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi man lang siya makapagsalita. Habang pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Lito sa kanyang mga kamay, pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga at tibok ng puso, na para bang hinihila siya ng ilang misteryosong puwersa, na kumokontrol sa bilis ng kanyang paghinga.
Pagkalipas ng kalahating minuto ay natatakpan ng 108 pilak na karayom Wojin Yurocho ng katawan ng batang babae, at tumigil si Lito sa paggalaw. Tawag. Sa wakas ay nagpakawala si Zoren ng mahabang hininga, at unti-unting kumalma ang kanyang mabilis na pagpintig ng puso. Mabilis siyang humakbang pasulong at galit na sumigaw, hulihin ang mamamatay taon na ito, hindi niya alam ang acupuncture, wala sa mga karayom Wojin Yurocho nang nasa acupuncture point. Kabanata 100. Ano? Parehong nagulat sina Dinwang at Wei. No way, nakita ko na siyang gumamit ng acupuncture para iligtas ang mga tao dati. Maingat na sabi ni Dinwang. Oo, nakita ko na rin. Wei echoed. Malamig na sinabi ni Zoren, marami akong pagsasaliksik sa medicine, at pamilyar na ako sa mga punto ng acupuncture ng katawan ng tao. Masisiguro ko ang buhay ko. Natatakot ako na hindi maintindihan ng taong ito ang medicine. Maasim na sinabi ni Baldo mula sa gilid, matagal ko nang nakita na ang taong ito ay isang charlatan, lahat kayo ay nalinlang niya. Parehong solemn na ang hitsura ni Dinwang at Wei. Malamang na naniwala sila kay Lito, ngunit pambihira rin ang lakas ni Zoren, at hindi siya mukhang nagsisinungaling. Sa sandaling ito, isang napakalakas na boses ang dumating. Naniniwala ako sa kanya. Si Carlito ang nagsalita, ang kanyang mga mata, na medyo malungkot at nag-iisa, ay nakatingin kay Lito, puno ng tiwala. Sinsabi niya kaya niyang gamutin ang anak ko, kaya niya. Nang marinig ito, medyo nagulat si Lito. Akala niya ay magagalit si Carlito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay siya ang higit na sumuporta sa kanya. Ngumiti siya kay Carlito, tama ang iyong pinili. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Dinwang at sa iba pa, at sinabing may mahinang ngiti, tama siya, Propesor, wala sa aking mga karayom ang nasa mga punto ng acupuncture. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang iba sa mga tao ay nagkagulo. Maging si Zoren ay nagulat, hindi niya inaasahan na aaminin ito ni Lito ng ganoon. Tuwang-tuwa si Baldo nang marinig niya ito, hehe, dahil inamin mo na, bakit hindi mo bilasan at isuko ang iyong sarili ng masunurin? Walang kwenta na magpaliwanag sa'yo sa level mo. Umiling si Lito at palihim na bumantong hininga. Ito ay naitala sa 9 volumes of Yin and Yang, na mayroong hindi mabilang na acupoints na ipinamamahagi sa katawan ng tao. Ngayon ang mga acupuncture points sa medisina ay tinatawag naming acupoints, at ang bawat maliwanag na acupoint ay tumutugma sa isang madilim na acupoint. Sa makatuwid, ang katawan ng tao ay may dalawang set ng acupuncture point. Sistema ng acupuncture point. Ang hanay ng acupuncture na itinakda ni Lito ngayon ang paghuhugas ng utak at pag-alis ng masamang hanay ay binubuo ng maitim na acupoints, kabuoang 108 karayom, at dinagdagan na paggamot, ang epekto ay 1,000 beses kaysa sa maliwanag na acupoints. Nang ipasok niya ang bawat karayom, nagtanim siya ng sapat na totoong enerhiya, dumaan sa madilim na punto, at pumasok sa katawan ni Rose. Mabahong bata, ibubunyag ko na ang aking mga sikreto, at nagsasalita pa ako ng husto. Huminga muna si Baldo. Hahayaan na sana niya si Baldo na maghanda at mabali ang kanyang dalawang kamay, nang biglang may nahadjap ang kanyang mga mata na kakaiba. Ay! Ang paningin ko ba? Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang pasyente, mariing kinusot ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, napansin din ni Dinwang, Wei at iba pa na ang katawan ni Rose ay dumaranas ng kakaibang pagbabago. Nakita ang mga bakas ng lilang enerhiya na dumadaloy sa ilalim ng kanyang maputi at malambot na balat, at ito ay pabilis ng pabilis, na para bang siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay. At ang lilang chi na iyon ay sa wakas ay natipon sa ilalim ng mga pilak na karayom na tinusok ni Lito, gumugulong at lumalaki, mukhang napakabangis. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang kulay ube na hangin na natipon sa pilak na karayom ay napakalakas na, at ito ay pumipyok, tulad ng isang dragon na sinusubukang tumakas. At ang mga pilak na karayom na iyon ay tila mga pako na nagpako sa dragon, na ginagawang imposible para kay Lito na makatakas. Sa oras na ito, pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Ito pala ang purple curse poison. Lihim siyang nagulat, bakit ang lason na ito na laganap sa mundo ng halimaw ay lumitaw sa mundo ng mga tao. Sino kaya ang maglagay ng ganoon kabagsik na kamay sa batang ito na 4 na taong gulang pa lamang? Bago siya magkaroon ng oras na mag-isip tungkol dito, inilabas niya ang dugong halimaw na silkworm at binigkas ang mantra ng tahimik. Biglang nagningning na pula ang blood jade ng manok sa kanyang kamay, na parang naaninag, na sumasalamin sa anino ng dugong halimaw na silkworm sa loob. Mabilis na hinugot ni Lito ang pilak na karayom sa bilis ng kidlat. Ang pulang ilaw ng chicken blood jade ay biglang lumakas, at ang buong ward ay nabalot ng liwanag ng dugo.
Sa tuwing bubunot ng pilak na karayom, ang lilang enerhiya sa ilalim nito ay sisipsipin ng dugong halimaw na silkworm. Matapos mabunot ang 108 pilak na karayom, ang lilang chi sa katawan ng dalaga ay tuluyan ng naalis. Nagbago rin ang kanyang kutis mula sa mapatla at naging mamula-mula at malusog. Inalis ni Lito ang chicken blood jade at nagpakawala ng mahabang hininga. Dahil sa pagkonsumo ng maraming chi, ang kanyang noo at likod ay tumutulo na ng pawis, at ang kanyang kutis ay bahagyang namutla. Sa oras na ito, dahan-daang iminulat ng batang babae ang kanyang mga mata, natagpuan si Carlito, at malutong na tumawag, "Itay." Agad na napaluha si Carlito, at humakbang pasulong upang yakapin ang kanyang anak. Nasaksihan ng lahat ng nangyayaring ito, hindi pa banggitin sina Dinwang at Wei at iba pa, sina Zoren at Baldo ay nabigla ng magsalita. Ito. Ako ay nagsasanay ng medisina sa loob ng maraming taon, at nakakita ako ng mga nangungunang eksperto sa hindi mabilang na mga industriya, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng pamamaraan ng paggamot. Ganap na nakalimutan ni Zoren ang kanyang pagtatangi kay Lito at ipinahayag ang kanyang taos-pusong paghanga. At sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dinwang, ang mga kamay ni Lito ay maituturing na nakaligtas. Kaibigan kong Lito, iniisip ko kung gusto mong sumama sa akin sa Beijing Medical University. Magdaraos ako ng isang espesyal na akademikong seminar para sa iyo. Kung mapapagaling mo ang impeksyon ng D-virus, tiyak na magdudulot ito ng internasyonal na sensasyon. Naunang humakbang si Zoren, hinawakan ang kamay ni Lito, at tuwang-tuwang sinabi. Sa gilid, si Dr. Zhang at Dinwang ay nagpakita ng inggit na mga ekspresyon. Para sa lahat ng mga doktor, ang Jingcheng Medical University ay ang pinakamataas na institusyon ng pag-aaral, at isa lamang sa pinakamahusay sa 10,000 ang makakagawa nito. Ngayon, isang karangalan para sa sikat na Professor He na personal na imbitahan si Lito na magdaos ng akademikong seminar. Akala nila ay sasang-ayon si Lito kay Professor He nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, malamig na sinulyapan siya ni Lito, Professor He, kung tama ang pagkakaalala ko, mukhang hindi ka sumasang-ayon sa akin. Napahiya si Zoren at napangiti, lahat ng ito ay dahil sa mahinang paningin ng matanda at kamangmangan sa mga talento. Kung sinisisi ito ng nakababatang kapatid, maaari kong hilingin sa matanda na magpatawad. Sana rin ay isasantabi ng munting kaibigan ang nakaraan at sumama sa akin sa kabisera. Nang makita na ang matanda ay taos-pusong humihingi ng tawad at na ang kanyang pag-uugali ay itinuturing na tama, si Li Xiao ay hindi nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Pag-usapan natin to pag may time ako. Malumanay niyang sagot. Nagulat si Dr. Zhang na muntik na siyang matamba sa sahig. Mamma mia, tigre ba itong si Lito? Napakagandang bagay, ngunit hindi niya ito isinasapuso, na para bang ito ay dispensable. Gusto rin ni Dinwang na sumulong para hikayatin si Lito, ngunit pinigilan siya ni Lito ng isang tingin. Umiling siya at ngumiti ng pilit, iyon nga lang, sisikat ang ginto sa lahat ng dako, kaya hindi ko na kailangang mag-alala masyado. At ibinaling ni Lito ang kanyang tingin kay Baldo na nakatayo sa tabi niya na parang kahoy na istaka. Biglang nanlamig ang mukha ni Baldo, at malungkot siyang tumingin kay Lito. Nanalo ako, dapat mo bang tuparin ang postahan? Itinaas ni Lito ang gilid ng kanyang mga labi at ngumiti ng totoo. Di ba relo lang, ibibigay ko sa'yo bilang charity, kunin mo. Gaya ng sinabi ni Baldo, tinanggal niya ang kanyang relo. Hindi, ayoko ng relo. Ipinilig ni Lito ang kanyang hintuturo, umiling at sinabi. Gusto mo ba itong leather bag sa kamay ko? Saglit na kumirot ang puso ni Baldo, ito ang crocodile leather bag na kabibili lang niya, ang presyo ay 800,000, ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito, at ang batang ito ay magnanakaw. Gayunpaman, umiling pa rin si Lito. Mayroon siyang daan-daang milyong cash sa ilalim niya, pati na rin ang equity ng Jinding Hotel, at isang Pongjin building. Sa kanyang mga mata, ang mga tinatawag na sikat na tatak ay ganap na parang butil ng buhangin, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang gusto ko ay napakasimple. Ikinawit niya ang kanyang mga labi at bahagyang ngumiti, gusto ko ang bagay na isinusuot mo sa leeg mo. Ano? Hindi inaasahan ni Baldo na hihilingin ni Lito ang bagay na ito, namula ang mukha niya, at malakas niyang sinabi, hindi. Casual na nagkibit balikat, si Lito ay casual na nagsabi, pumayag ka, maaari kong kunin ang anumang bagay mula sa iyo, gusto mo bang sirain ang iyong pangako? Ako. Ang mukha ni Baldo ay naging atay ng baboy, ang kanyang mga tampok ng mukha ay nagsimulang umikot, at ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa jade pendant sa kanyang leeg. Ang jade pendant na ito ay ang heirloom ng pamilya ng kanyang pamilya, dahil mahal na mahal ng kanyang lolo ang kanyang panganay na apo, kaya hinayaan niyang isuot ito, at hindi ito dapat kunin ng iba.